Sa day 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nais ng prosekusyon na dumalo ang Vice Presidente sa pagpapatuloy ng paglilitis. Si Angel Pastor magbabalita live. Angel, magandang gabi. Yes, Carla, magandang gabi. Eksaktong alas 2 kanina, nagsimula nga ang day 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 21 senator judges ang present kanina sa ikalawang araw ng paglilitis. At sumentro nga ang day 2 ng trial sa Article 4 ng Articles of Impeachment dito kay Vice President Sara Duterte tungkol sa umano'y o tumutukoy dito sa umano'y mga pagbabanta ng Vice Presidente sa Pangulo, kay Pangulong Marcos Jr., kay First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ikalawang araw ng impeachment trial, sinimulan na ng prosekusyon ang pagpresenta ng kanilang unang testigo mula sa NBI Cyber Investigation and Assessment Center na si John Mark Calilong. Pero bago pa man humarap itong nasabing testigo, ay nagpahayag na ang House Prosecution Panel ng kanilang pagnanais na ipatawag si VP Sara bilang hostile witness dito nga sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Matapos nga ang mabilis na pagbisita ni VP Sara sa Senado ngayong araw para makipagpulong sa kanyang defense team. One of the key witnesses, albeit hostile, would be the Vice President. And therefore, if we can inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest, that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats. Your Honor, that is the relevancy of my manifestation. Pero binigyang diin ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na bagaman handa silang tugunan ang motion ng prosekusyon ay hindi nga nire-required itong si VP Sara na dumalo sa impeachment trial. The impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Sa unang ipresentang testigo, mariing tinutulan ng defense panel ang iharap na NBI agent na si Calilong dahil anya wala ito sa articles of impeachment laban sa bise. Your Honor, may we move for the exclusion of Agent Calilong for being not previously attached to the Cebalya and Cabrera complaints, as well as exclusion on the ground that he was not included in the articles of impeachment transmitted to the Senate Impeachment Court. Hindi naman pinabura ng impeachment court ang nasabing mosyon ng depensa. Nauna nang itinanggi ng kampo ng Vice Presidente ang naturang mga alegasyon. Ayon sa kanyang mga abogado, ginagamit lamang ng Vice Presidente ang kanyang karapatan sa malayang pananalita na ginagarantiyahan ng konstitusyon. Iginiit din ng depensa na walang sapat na ebidensya na nagpapatunay na kumuha si VP Sara ng isang assassin o hitman upang gawin ang nasabing mga akusasyon. Samantala, tinanong naman ni Senator Judge Erwin Tulfo ang testigong si NBI agent Calilong tungkol sa mga notes na paulit-ulit niyang binabasa habang nagbibigay ng testimonya at kung isinumite ba ang mga ito bilang ebidensya sa impeachment court. The witness here, for the record, mentioned that he was referring to notes. Kanina pa po ito. Could he please clarify what specific notes he was referring to? Who prepared those notes? When were they prepared? And were they made before, during, or after the events he have testified about? And also, these notes, nabigyan po ba ang defense ng copy ito? Was this submitted as part of the evidence also, Mr.
presiding officer. Additionally, the question is, was he relying on these notes to refresh his recollection while giving his testimony today? Ipinaliwanag naman ni Kalilong na siya mismo ang gumawa ng mga naturang notes habang isinasagawa ang investigasyon. Anya, isinama na rin ang nilalaman ng mga ito sa kanyang sinumpaang salaysay o affidavit. Gayunman, nilinaw niyang hindi mismo ang mga notes ang isinumite bilang ebidensya. Samantala, tutol naman ang kampo ng defense panel sa mga paliwanag ng prosekusyon hinggil sa kanilang testigo. Ayon sa kanila, tila ang prosekusyon na mismo ang sumasagot para rito. Ibinasura naman ng impeachment court ang mosyon ng depensa at pinayagang manatili sa record ang paliwanag ng prosekusyon bilang tugon sa tanong ni Senator Erwin Tulfo. Samantala, humiling naman ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na ipatawag bilang mga testigo sina OVP Chief of Staff Zulieca Lopez at NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni VP Sara. Hiniling ng prosekusyon ang pagpapalabas ng subpoena ad testificandum upang mapaharap at makapagbigay ng testimonya sina Lopez at Matibag sa pagdinig. Carla, pasado alas 6 kanina nag-adjourn ang trial, ang day 2 ng trial at magpapatuloy nga ito bukas July 8 alas 2 ng hapon. Carla. Maraming salamat, Angel, sa iyong live report mula dyan sa Senado. Update sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Senator na magbabalita live mula sa Senado. Sina, magandang gabi. Carla, sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iniharap ng prosekusyon ang kanilang unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Si Kalilong at ang kanyang team ang nagsagawa ng forensic digital investigation doon sa online press conference ni VP Sara noong November 2024. Nagkaroon ng mainit na palitan ng argumento sa pagitan ni House Prosecutor Representative Lawrence Defensor at Defense Counsel Attorney Carlo Navasa sa pagsisimula ng ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagsimula ito matapos ihayag ni Defensor ang kanyang opening manifestation na agad namang pinutol ni Navasa. Honorable Senator Judges, noong 22 ng Hunyo 2026, nagulat at nagdalamhati ang buong bansa sa pamamaril sa isang paaralan. Sorry, excuse me. Your Honor, may Your Honor, I be allowed to finish my manifestation? I I will think- not. Unang depensa ang paraan ng presentasyon ng prosekusyon dahil sa halip na iharap agad ang kanilang ebidensya at testigo ay nagbigay pa umano ito ng mahabang naratibo. Iginit naman ni Navasa na hindi kawalan ng respeto ang kanyang pagtutol, kundi paggit lamang sa wastong court procedure. Representatives. Your Honor, this is improper for trial. Manifestation, this is not a manifestation proper for court procedure. This is instead them telling a story. This is a narration by the prosecution, which is not allowed. This is not allowed by any rule in any court. So what, May I be allowed what is to reply? proper is that they present their first witness. Inawat naman ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero ang magkabilang panig at inatasan ng mga ito na sa kanya idaan ang lahat ng kanilang sasabihin at mosyon. Kasunod dito, iniharap ng prosekusyon ang kanilang unang testigo na si Kalilong. Si Kalilong umunoy ng ngolekta, nagpreserba at nag-authenticate ng mga video na nakuha sa pamamagitan ng Open Broadcaster Software o OBS. Kabilang ditong online press conference si VP Sara noong November 23, 2024 kung saan umunoy nagbanta ito laban kina PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at Martin Romualdez. Which was posted on the Facebook page of Harry Roque, sir. Why is it that your request was made to Meta? Si Meta po kasi yung parent company po ng Facebook. Hiniling ng prosekusyon na maipalabas sa impeachment court ang 2 minutes at 18 seconds sa bahagi ng video na naglalaman ng munoy pagbabanta pero tumutol ang defense team ni VP Sara. Nais silang matiyak na ang video na ipapakita ng prosekusyon ay kaperaho ng video na nasa kanilang hawak.
This rule, Section 17, Rule 132, allows exactly the prosecution to present a 2-minute portion of a 2-hour video subject to the defense, the presentation of the remainder of the same. Be that as it may, Your Honor, please, the rules are clear. Number 2, we invoke, Your Honor, please, the ruling that it is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. The prosecution cannot be allowed to present a truncated part of a whole 2-hour, 26-minute video. That will not provide the context necessary for the understanding of what occurred during that night on November 23, and also not allow the proper identification by this witness. Humirit naman si Senator Judge Alan Peter Cayetano na ipalabas na lamang ang buong video. And I don't really want to go home today believing one thing based on a 2-minute clip and then come back next week to watch the 2-hour clip. Pag nauna yung portions na maliliit and then saka mo lang sasabihin later on, eto pala context nito. Medyo umiiba. Gayunman, pinayagan ng presiding officer na ipalabas ang maikling bahagi ng video mula sa orihinal na mahigit 2 oras na recording. Matapos itong maipalabas, kwenesyon naman ni Senator Risa Hontiveros ang prosekusyon kung paano mapatutunayan ang mga video na may kinuha talagang assassin si VP Sara. Tugon dito ng prosekusyon. Prosecution is in the process of establishing that the Vice President should be impeached and she is impeached and be removed from office for contracting an assassin to kill the President, Your Honor. Kwenesyon naman ni Senator Judge Pia Cayetano, naging tanong ni Hontiveros dahil tila anya'y nagbigay ito ng pagkakataon sa prosekusyon na magbigay ng closing statement. That was like a closing statement, Mr. President. So, I don't think this is fair because, some parts are exciting, some parts are dragging. But when we allow this to happen, na-shortcut na natin yung process. So, if I may, with all due respect, Mr. President, admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper. Pinalalahanan naman ng presiding officer mga kapwa Senator Judge na iwasan ang mga magkakaparehong tanong. Bukod sa video noong November 23, 2024, inilabas din ng prosekusyon ang video noong October 18, 2024 na may kaparehong konteksto ng umano'y pagbabanta. Ipresenta rin ang iba pang video kabilang naging reaksyon ni na Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez sa mga naging pahayag ni VP Sara. Hindi naman naituloy ng prosekusyon ang pagpapalabas sa iba pang video kabilang press conference sa VP Sara noong nagbitiw ito bilang kalihim ng Department of Education. Carla, umabot na mahigit 4 na oras yung cross-examination ng prosecution sa kanilang unang testigo, no? Itong si NBA Senior Agent Calilong at pasado alas 6 ng gabi kanina ay nagpasya itong presiding officer na si Senator Cheese Escudero na ipagpaliban sa Miyerkules yung cross-examination naman ng defense team ni VP Sara doon kay Calilong. Kasabay nito ang pag-adjourn ng Senate Impeachment Court. Bukas, bukod kay Calilong ay ihaharap din ang isa pang testigo ng prosecution na si Attorney Jeremy Lontok. Siya yung hepe ng Cybercrime Division ng NBI. Balik muna sa iyo, Carla. Maraming salamat, Sina, sa iyong live report.